Nagkakaproblema ba si Lord? Umaabot ba siya sa sitwasyon na nangangamba o nag-aalala siya? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Seminary Edition. Na pag-usapan po natin ay kapayapaan. Kapayapaan ng Diyos. Ano po ba yung peace? Peace is a divine attribute, means that God is completely separate from all confusion, chaos, or disorder. So yung Diyos po hindi nako-confuse, hindi siya nagugulumihanan, hindi nagugulo yung mundo niya. So He is separate from all confusion, chaos, or disorder. In His being and actions, He is always calm, consistent, and in perfect harmony. Kailanman hindi natataranta ang Diyos. This peace doesn't mean passivity or inactivity. God is constantly at work in countless simultaneous events across the universe, yet all are perfectly ordered by His sovereign will. Nothing overwhelms Him. His peace is not just the absence of conflict, but the presence of holy order and divine purpose. This is the same peace He offers to His people through Christ. Sabi po sa Judges chapter 6 verse 24. So Gideon built an altar to the Lord there and called it, "The Lord is Peace, Yahweh Shalom." To this day, it stands in Ophrah of the Abiezrites. Nang magkagayon nagtayo roon si Gideon ng isang dambana ng Panginoon at tinatawag iyon na ang Panginoon ay kapayapaan. Hanggang sa araw na ito, iyon ay nakatayo pa rin sa Ophrah ng mga Abiezrita. Now, during this time po, yung bayan ng Israel, sila po ay sinakop ng mga Midianites. Isipin niyo po, dito sa Pilipinas, dati sinakop tayo ng mga Hapon. Walang kapayapaan. Nasa ilalim tayo ng kapangyarihan ng mga Japanese. So sila, nasa kapangyarihan sila ng mga Midianites. And in fact, si Gideon po, during this time, nagpre-prepare siya ng pagkain. Lahat ng mga pagkain nila, prepare nila in secret. Kumbaga sa Pilipinas, kailangan ibilad mo yung palay mo in secret. Paano mo gagawin yun? I don't know. Lahat ng preparation, pag-aani, pagbibilad ng palay, etc., etc., dapat gawin mo in secret kasi pag nakita ng mga kalaban, kukunin nila. So, si Gideon po, nagtatago rito in secret. Ayaw niya pakita. Baka kasi makita siya ng mga Midianites, kukunin lahat ng mga pagkain nila, hindi sila magsusurvive. So, si Gideon po ay kumbaga mahinang nilalang, pinakamahinang klase na hindi siya yung tipong magiging leader ng mga Israelita. Pero siya po yung ginamit ng Diyos para palayain yung bayan ng Israel mula sa pagsakop ng mga Midianita. Now, dito po sa Judges chapter 6 verse 24, tinawag ng Diyos si Gideon na mighty warrior. And then sinabi po si Gideon po dito during this time, nagkaroon ng matinding takot kasi nakita niya yung Diyos in the form of an angel, the angel of the Lord. At walang pwedeng tumingin, makakita sa Diyos at mabubuhay. So sobrang takot na takot siya. And dito sabi sa kanya nung angel of the Lord, huwag kang mag-alala, peace be with you. The Lord is peace. Ito yung altar na itinayo niya. Now, isipin niyo pong mabuti, sa gitna ng kaguluhan ng bayan ng Israel at sa matinding takot ni Gideon, ito yung nangibabaw sa kanya, yung kapayapaan ng Diyos. Nagtayo siya sa altar kung saan siya kinatagpo ng Diyos at tinayo niya yung isang altar na tinatawag niyang The Lord is Peace, Yahweh Shalom. Now, ito po yung katuruan natin ngayong araw. God's peace reflects His sovereign control. Yung kapayapaan po ng Diyos, ito po ay nangangahulugan lamang na yung Diyos ay control sa lahat ng nangyayari sa anumang sitwasyon ng ating mga buhay. Kaya yung Diyos po hindi natataranta, hindi natatakot, hindi nangangamba, hindi nagkakaroon ng anxiety. Yung Diyos relax. Why? Because He is in control. Now, dumarating po tayo sa pagkakataon ng buhay natin na nagiging relax tayo kasi manageable. Kaya natin kontrolin, alam natin yung sitwasyon. Pero kapag feeling natin hindi na natin kontrol yung sitwasyon, may karamdaman yung mahal natin sa buhay, sobrang sakit ng ulo ng ating mga anak or ating mga maybe members of the family na beyond your control, doon na tayo nangangamba ng husto, nawawala na yung kapayapaan natin. Now, isipin niyo po yung Diyos.
Everything is under His control. Anong ipapangamba ng Diyos? Anong problemahin ng Diyos? Paano matataranta yung isang being, si God, na siyang may control ng lahat? So God is calm, relax. He is full of peace. He is peace Himself. Dahil siya ang makapangyarihan sa lahat, yung peace ng Diyos undisturbed. Ibig sabihin, hindi kayang istorbohin. Hindi pwedeng mataranta yung Diyos. Pangalawa po, God's peace flows from His unchanging nature. Yung kapayapaan ng Diyos, nagmumula po yan sa katangian niya na hindi nagbabago. Kung nagbabago yung Diyos, pwedeng mawala yung peace niya. No? Kung yung Diyos ay humihina, pwedeng mawala yung peace niya. Kung yung Diyos na mayroong control over everything, tapos darating yung time mawawala yung power niya, baka mawala rin yung peace niya. So, yung kapayapaan po ng Diyos, ito ay nagmumula sa unchanging nature ng Diyos, sa Diyos na di nagbabago. Kaya po napakahalaga rin na maunawaan natin ito kasi yung Diyos ng Biblia na pinananampalatayahan ng mga tao sa Biblia, siya pa rin Diyos natin ngayon. Yung Diyos na makapangyarihan sa lahat na inihayag ng Biblia, siya pa rin Diyos natin ngayon. Kung paano ang Diyos ay nagbigay ng kapayapaan kay Daniel sa gitna ng panganib ng mga leon at kila Shadrach, Meshach, and Abednego sa gitna ng apoy, at kay Joseph sa pagkakakulong niya at samot-saring paghihirap na dinanas niya. Kung paano nagbigay ng kapayapaan ang Diyos kay David nung hinarap niya si Goliath, ganun pa rin ang kapayapaan na pwede nating matamasa ngayon kasi yung Diyos hindi nagbabago. Kung paano sila nagtiwala in the past, yung mga tauhan sa Biblia, ganun din tayo pwedeng magtiwala sa Diyos na hindi nagbabago. Kaya mga kapatid, lagi yung sinasabi tayo ng mga Kristiyano yung may karapatan na maging pinakamapayapang tao sa buong mundo. Why? Because we believe in God, the God of the Bible. And that God is unchanging, hindi nagbabago. And number 3 po, God's peace is the altar we build in our hearts. Yung Yahweh Shalom, ito po yung altar na itinatayo natin sa ating mga puso. Now, si Gideon po, during this time, sa Judges chapter 6, sa gitna ng uncertainties, kaguluhan ng kanyang bansa, at yung personal niyang pagkatakot na nakita niya yung appearance ni Yahweh in the form of an angel, na tingin niya ikamamatay niya. No? Sa gitna ng matinding takot at kaguluhan, personal level, tsaka national level, ito po yung altar na itinayo niya. The Lord is peace. Yahweh Shalom. Madalas po nating naririnig, no? Yung kapayapaan, it's not the absence of conflicts or problems, but it is the presence of God. And totoo po, sa ating mga buhay, hanggat yung Diyos, ang presensya ng Diyos ay nasa iyo, wala kang dapat ikatakot. Kaya po ang altar na itinatayo natin, kasi ang altar ay bato yan, pinagpapatong-patong. Yung altar po na pinagpapatong-patong natin, hindi patong-patong na problema, no? Patong-patong na mga pagsubok, patong-patong na mga nagdudulot sa atin ng anxiety. Hindi yun yung pinagpapatong-patong natin sa puso't isipan natin. Kasi kung nakatuon tayo sa mga problema natin, sa mga pagsubok natin, yun yung nagpapatong-patong sa puso't isipan natin, mapupuno talaga tayo ng kaguluhan. Mapupuno tayo ng kabalisahan. Ang pinagpapatong-patong po natin ay yung altar na tinatawag nating Yahweh Shalom. The Lord is peace. And nawa po, ngayon, right now, nagbibuild tayo ng altar. Hindi man altar na katulad ng itinayo ni Gideon, na literal na mga bato, kundi altar na nagsasabing, dinideclare natin na Yahweh Shalom, the Lord is peace. Kahit ano pong nangyayari sa buhay natin, mga kapatid, meron tayong kapayapaan. At yung kapayapaan na yan ay nagmumula sa ating Diyos. Kaya po yung application number 1 natin, receive God's peace through Christ Jesus. Ang pinaka-importanting kapayapaan po natin ay yung relasyon natin sa Diyos. Hindi tayo tinuturing ng Diyos na kaaway. Kasi kung kaaway tayo ng Diyos, walang kapayapaan doon. Pero salamat kasi ang ating Panginoong Jesucristo ay nagsilbing tagapamagitan upang magkaroon ng reconciliation yung tao at Diyos. At dahil doon, nagkaroon tayo ng kapayapaan sa ating relasyon sa Diyos. Now, hindi lamang po yun, kundi meron ding kapayapaan na ino-offer ang ating Panginoong Jesucristo sa kanyang mga disipulo. Sabi niya po sa John chapter 14 verse 27, pakinggan po nating mabuti.
Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. So si Jesus Christ po, ang in-offer niyang kapayapaan sa kanyang mga disipulo ay hindi kapayapaan ng mundo, kundi sarili niyang kapayapaan. And I believe nung si Jesus Christ ay napako doon sa krus, yung peace na ito hindi nawala sa kanya. Na meron siyang security sa harapan ng Diyos Ama, na kahit sinapo niya yung matinding kaparusahan na dapat tayo tumanggap, yung kapayapaan na to ay hindi pa rin nawala sa kanya. So sinasabi ni Jesus Christ, kapayapaan, itong ganitong klaseng kapayapaan na hindi maipaliwanag ng mundo at hindi mo makakamtan mula sa mundo, ito yung binibigay ko sa inyo. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan na ibinibigay ko sa inyo, hindi gaya ng ibinibigay ng sanlibutan ang ibinibigay ko sa inyo. Huwag mabagabag ang inyong puso o matakot man. Mga kapatid, God is in control. Jesus is in control. We can receive this kind of peace. Na kahit anong mangyari sa buhay natin, alam natin na kontrolado ng Diyos ang lahat ng sitwasyon at ang lahat ng nangyayari sa ating mga buhay. Pangalawa po, rest in the God who is in control of every situation. Pwede na po pala tayong magkaroon ng kapahingahan. Ang kapayapaan at kapahingahan ay magkarugtong po, mga kapatid. Kapag wala kang kapayapaan, magulo yung mundo mo. At kapag magulo yung mundo mo, ang daming pumapasok sa isip mo, ang daming mong problema na nga, pero problema pa, wala ka ring kapahingahan. Pero dahil po tayo nananampalataya sa ating Diyos at alam natin He is in control of every situation, we can rest in God. Pwede tayong magkaroon ng kapahingahan sa Diyos. Sabi po rito sa Isaiah chapter 26 verse 3, "You will keep in perfect peace those whose minds are steadfast because they trust in you." Iyong iingatan siya sa ganap na kapayapaan na ang pag-iisip ay nananatili sa iyo sapagkat siya'y nagtitiwala sa iyo. Pwede pala nating makamtan yung perfect peace, ganap na kapayapaan, kung ang ating puso't isipan ay nananatili sa Diyos. Kung itutuon natin ang ating mga puso't isipan sa mga problema natin sa buhay, mga kapatid, wala pong mangyayari kundi kabalisahan at kaguluhan. Pero kung ang ating pag-iisip ay nananatili sa Diyos dahil tayo nagtitiwala sa Kanya, magkakaroon po tayo ng perfect peace. So, you will keep in perfect peace those whose minds are steadfast because they trust in you. Pangatlo po, rely on God to bring peace to your relationships. Ang ating Panginoong Jesucristo ay binigyan tayo ng kapayapaan. Unang-una po yung vertical, yung relationship natin sa Diyos. At kasunod po nun ay magkakaroon din ng kapayapaan yung horizontal relationship. Kaya po cross yan. Vertical relationship sa Diyos, magkakaroon ng kapayapaan. And horizontal relationship natin sa ating kapwa, magkakaroon din ng kapayapaan. Kaya once na pumasok ang Panginoong Jesucristo sa iyong buhay, sa iyong pamilya, hindi pwedeng hindi sumunod ang iyong marriage, ang iyong relasyon sa anak, ang relasyon sa magulang, relasyon sa mga kapatid, relasyon sa mga kaibigan, relasyon sa mga churchmates. Ibig sabihin, magkakaroon dapat ng kaayusan, ng kapayapaan. Hindi po pwedeng hindi. Kasi ang ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo ay nagdadala ng kapayapaan, unang-una sa relasyon natin sa Diyos, at pangalawa sa relasyon natin sa tao. Hindi pwedeng hindi susunod yung relationship natin sa mga tao. Hindi po gospel yon. So, rely on God to bring peace to your relationships. Now is the time to start praying for our loved ones, family members na may kaalitan tayo, na magkaroon tayo ng kapayapaan sa kanila. Kasi po, hindi po kalooban ng Yahweh Shalom, ng Diyos ng kapayapaan, na meron tayong kaaway at meron tayong hidwaan sa ating kapwa. So, rely on God to bring peace to your relationships. Now is the time to submit this chaos, relational chaos, sa harapan ng Panginoon, at ang Diyos ang magbigay sa atin ng kapayapaan. Para po sa ating discussion, how does knowing that God is always calm and in control help you trust Him more? Paano nakakatulong sa atin na yung Diyos natin hindi natataranta at laging in control? Paano yung nakakatulong sa atin para magtiwala tayo sa Kanya? Samahan niyo po ako sa panalangin. God of peace, thank you that you are never shaken, never confused, and never out of control. When my world feels chaotic,
Remind me that you reign with perfect order and purpose. Fill my heart with your peace, the kind that surpasses all understanding. Let me not be driven by fear or anxiety, but anchored in the stillness that comes from trusting you. Teach me to walk in harmony with your will and to reflect your peace in my words and actions. In the name of the Prince of Peace, Jesus Christ, I pray. Amen and amen. Maraming salamat po sa partner natin sa devotion natin na ito, si Mandy. Hello sa iyo. And kung kayo po may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotions.